views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, magandang morning po sa inyong lahat. Kayo pa sa programang Double R sa Radyo Bandido. Yes, good morning Kuyang Ruel. It's 10:02 na ng umaga. Yes, good morning partner Ricky. Medyo makulimlim. Makulimlim ba? Ano? Makulimlim pero ano na, tag-init Ganun ba? Uy, wag muna nating kalimutan ang belated happy birthday sa ating Executive Vice President. Beautiful and talented Executive Vice President na si Ma'am Bea Jacinto. Happy birthday. Saan yung cake? Tago muna natin ang kanyang age. Basta batang-bata pa yan si Ma'am. At happy birthday nga pala sa akin ngayon, sa aking kapatid kay Mila Rose Baby Sunga. Happy birthday ate, happy birthday sa'yo. It's April 5 nga, 2025. It's Saturday. Maraming tayong pag-uusapan, Kuya Ruel. Oo. Isa na dyan. Ano? Yung ating poll question, siyempre. Ang siping joke. Ang ating poll question para manalo kayo ng 100 pesos GCash load. Simple lang yung gagawin. Mag-komento, mag-reaksyon. At i-share ang aming live episode ngayon. Yes. Pinakamahalaga yan. At aming tanong sa bayan, tama bang mag-joke sa kampanya ang mga kandidato ngayong eleksyon? Sagutan natin, pwede. At mananalo kayo ng 100 peso. Ayan. Hindi dollar. Ayan, ito yung dahil sa insidente nang nangyari dyan kay mahit sa tingin mo. Sabagay, sabi nga, publicity, good or bad, still publicity. Pero lalagay mo sa lugar. Ito nga, nangyari doon sa Pasig yan, sa kampanya ni Attorney Christian Ian Sia. Congressional candidate yan. Pero ngayon, siya ang laman ng balita. Hindi pagkatinignan sa survey, number 1. Tingnan natin sa reaction na mamaya. Babasahin natin, dami ng react. It's about solo parent, no? Solo ka na nga, parang na-insulto ka pa sa sinasabi raw niya. Pero sabi naman niya, may tumawa naman ako yung Ruel. Sa joke niya. Yun ba? Hindi ba na... Parang Duterte 2.0 Parang hindi ako natawa. Okay, Duterte 2.0 Parang mayroon pa siyang flashback do sa... Di ba ganyan din ang mga joke ni dating Pangulo Duterte dapat nauna muna mayor do sa missionaryong na halay daw, pambira. Okay, ang poll question na huya, siyempre, hatid sa inyo ng Motoman, para sa safety mo to. Pumasa to sa Philippine Standard. Magandang quality pero hindi mahal. At ang kanilang planta ay nasa Santa Maria, Bulacan. So maganda, they are creating jobs. Thank you Motoman Thank you. Pasalamatan natin si Cornelio Vicente, nanonood sila, si RS Crusher, si Adnarim Amari. Good morning daw, Double R sa Radyo Bandido.
Yan, good morning din. Good morning sa inyong lahat. Sa lahat, ano man ang inyong ginagawa. Yung pagdadaanan, daanan nyo lamang ko yan. At tuloy-tuloy pa rin ang ating buhay sa kabila ng mga problema. Di ba? At kung ano man yung ginagawa nyo, tuloy nyo lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Di ba? Minsan, sabi nga, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Diba? Ano ba? Gulong ng palad. Ayun, gulong ng palad. Parang ano yan, naabutan mo ba yun? Oo, naabutan ko yun. At isa pa, mamaya banggitin natin yung mga issue pa. May, di ba, mamaya natin i-play, pakita na, di ba, yung vlogger, tapos meron pang police. Ito ko yung police malupit yung Kuyang Ruel Mga pulis Oo, mamaya hindi natin pa na ano yung kay sa ating kaibigan Pero ayun, halatang hulid up Pero nagdepensa pa yung loko yung team leader matindi. Ba't ano sabi? Ba't sabi niya, di po totoo yun, lihitin mo po yung operasyon namin. Yung nakuha ng 12 million, suhol po sa amin yun. Ganun ba? Parang kala mo, ang kaso lang yung violation ng sa barid, 12 million pasusuhol mo. Ipapiyansa ko na lang yun, di ba? Patindi ng polis na to, mga rookie cup na may mga kaso pala din sa Mandaluyong. Ako, dyan tayo inis na inis, Kuya Ruel. Oo. Kasi dapat sila ang tumulong sa mga naapi, di ba? Pero ginamit nila yung kanilang yung level nila na pagkapulis para abuso. Oo. Ang malupit doon, dapat gawin nating batas, Kuya Ruel, di ba? Yung sinasabi nating na 1 degree higher doon sa crime. Kung nagkasala isang law enforcement o kahit mga government official, basta nasa gobyerno, particular yung mga law enforcer. Parang double. Kunwari, ang kaso niya, ang sentensya 10 taon. Gawin natin 20 years. Yan. Kasi dapat double. Kasi ikaw yung law enforcer ka. Lumalabag ka sa batas. Di ba? Double yun. Dapat ng mga ganong punishment sa kanila. Eto, kitang-kita. Pero pag relieve, ibig sabihin tanggal ba? O relieve nila. Floating. Floating lang. Inalats ka doon sa pesto. Pero police pa rin. Ang mahirap dito sa PNP, General Marbil, marami pa lang na lumalabas sa media, dismiss. Pero nakakabalik pala. Bakit kaya? Tanungin natin parang hindi na-prove sa kasunduan. Ganun ba? Pero mo na may dinismiss. Mag-aapila pala yan. Pwede palang makabalik sa service. Ang dami palang ganyan na nangyayari. Nakakala mo inalis na sa pesto, tinanggal na sa pagkapulis, pero nakakabalik. Sa magkanong halaga kaya dyan sa krame? Dami marami tayong at ano yan? Open secret naman yan. 'Di ba? May isang sa Maynila nag-torture kinasuhan pa. Ano pa yan? Official pa yan, kuya Roy. Ba nag-aaral pa ng law? Nakabalik pa sa pulis. Sinasabi natin na talagang tanggalin na kasi may bad record ka na Di ba? Dumisan na di ba? Mag-iba ka na ng profesyon. Kung gusto mong maging hold-upper, mag-hold-upper ka na lang. Di ba? Ika maging ganyan. Diyan ka pala sanay. Diyan ka pala eksperto yan pala yan ang gawin mo. Profesyon sa buhay. Makitang-kita naman Now, from yung Las Piñas, sakop siya ng Southern Police District. Kino-cover ko yan. Kino-cover ko ng matagal na araw din yan. 10 years din yan. Ang SPD kasi, Southern, ang sakop niya, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Muntinlupa, Alabang, Pateros, Taguig, yan, mga Alabang, lugar lang yun. Mga South. Yung EPD, Eastern yun. Ang sakop niya, Pasig, Marikina, Mandaluyong, at isa pa, meron pa. 4 yan, Kuya Ruel. Yung mga mga kainta ba? Hindi. Hindi nasakop yun. So, eto, mga Eastern Police District ng operatiba ng District Special Operation Unit, OU. Pero mo, ang cover mo, yung area lang na yun, tumawid ka ng SPD. Sipag?
Sumobra sipag eh. Tumawid eh. Tumawid. At ang ginawa, di ba? May warrant of arrest. Hindi yung tao inaresto eh. Yung gamit. Hindi mas, umabot pala ng 55 million. Yung mga Rolex, no? Basahin mo nga yung mga listahan ng mga nawala na, di ba? Ano yung mga listahan nun? Kuya Ruel, di ba? Ang dami. Diba? Nakita ko nga eh. Sabi, ano wala? 27 million daw eh. Nakas? Ano pa? Tapos yung 430,000 na US dollar? Meron pa? Yung mga 110,000 Malaysian dollar ringgit yun. Meron pa. Gucci bag. iPhone 13 and iPhone 12. Aba, maganda to Bulgari necklace one piece worth 300,000. Isang may Rolex na ladies watches. 3 piraso yun. 3 piraso, 3 million daw yun. Etong paborito mong relo eh. On-demand pigit. Watches na nagkakalaga ng 3 million pesos. May gold bar ba na 500 grams. Gold necklace. At saka, 20 pieces na worth 2 million pesos. Kaya ang mga pulis, pag nagre-raid, poses lang ang dala, Kuya Ruel. Ba't ito nung pumasok daw sa bahay sa Las Piñas, ang dala, maleta. Maleta, dalawang maleta Di ba? Nakita ron dalawang maleta Hindi, baka gusto nila sa parang pangangalaga. Yan. Anong papangalaga? Dalawang maleta nga dala. Kaya nga nagugulat dito kaya nga niredeem din si EPD Director Vicente Tulyao para hindi ma-impluwensyahan yung investigasyon na nasa-gawa. Nirelieve siya ni NCRPO Director Anthony Aberin. Yan. Good job General Hindi mo na nirespeto yung uniform mo no? Hindi nga naka-uniform. Nang raid, hindi na kayo nagsilbi ng warrant 8 pa sila Hindi naman armed and dangerous yun sa tingin ko. Matindi yung nasa warrant na papel daw at saka yung hinuli, hindi pa rin. Hindi pala. Oo. Ang malinaw lang sa kanila, yung warrant nila, yung target pala nila, yung pera ng Chinese, Hindi natin nagtatanggol yung Chinese national, pero yung proseso, di ba? Mali talaga. Illegality, wala operational procedure, wala rin, baksak Naku, ang dami nangyayari talaga. At nagpadagdag pa to parang mga timawa sa pera tong mga pulis na to Dapat dito talaga outright sibaking kagad to after na diba? Hindi na makabalik. Pero maski na may mga ganung pulis, may mga pulis din naman na mababait. Mamaya, bangkitin natin kung sino yung mabait na yun. Baka kala, hindi pa natin na si-share, Kuya Ruel. Mamaya, Okay, basahin lang muna natin itong mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Okay. Piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Eastern Police District Director Vicente Tulyao nirelieve sa pwesto kaugnay sa pagkasangkot ng 8 pulis pero 31 na ang nirelieve lahat dyan ng DSOU dahil sa hulidap sa isang Chinese national sa Las Piñas City. Samantalang paniniyak ng PNP, wala pang umanong report na harassment na naganap sa mga Chinese national ng nasa bansa. Wala pa ba nangyari dito? Congressional candidate, ito na nga, si Attorney Christian Ian Sia. Pinasasagot ng Comelec sa show cause order na inisyo nila kaugnay sa sleeping joke sa kanyang campaign sortie. 3 Pinoy inaresto sa China dahil umano sa pang-espiya. Gobyerno sasaklolo sa mga dinakip. Paano gumante? Kasi meron tayo na unay-unay. Pwede bang ma-espia mga Chinese? Ang hirap yata. Hindi sila magkaintindihan Si self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa handang tumistigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Si Kerwin Espinosa tumatakbo rin tong mayor ngayon doon sa bayan nila. Albuera ba yan? Leyte. 17 Pinoy na inaresto sa Qatar pansamantalang pinalaya ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kagdak.
Ang story pala niyan, Kuya Roy, nasa beach. Nasa beach naman pala sila. Ang problema, naka-uniform sila ng parang Pro Duterte at nagsisigaw. Oo. Kaya sila inaresto. Oo, dahil bawal pala mag-rally doon eh. Oo. Kaya ano yun eh. Hindi lahat pwede, no? Sumunod kayo doon sa batas nila. Oo, sa batas ng Qatar. Oh. So, yun ho pala nangyari doon. At hindi totoong na may mumulta. Na magmumulta o magbabayad ng 1 million. Hindi ho pala. Oo. Pero pansamantala, pinalaya na pala ito. Provisional release sila. Pero may kakaharapin pa rin silang kaso. Ayan. Samantalang mga biktima ng extrajudicial killings, humihingi na saklolo na sa NBI matapos makatanggap ng mga death threats o mga pagbabanta. Nakita ko nga, tsaka gumagawa rin ng fake news, yung litratong daladalin na iniiba eh. Tapos sabi hindi naman daw yun. Kinain ini-edit. So, pati sila sinasabing kaya lumalabas daw na hindi raw totoo. Yung pala, ang gumagawa nun, yung mga naninira sa kanila na hindi raw totoong AGK dahil yung mga mukha ng litrato na yun, hindi naman daw yung kasama. Pero pala, in-edit na pala yun. Nako, ingat-ingat doon kayo. Samantalang NBI habulin ng mga Pinoy fake news peddler sa ibang bansa. Executive Secretary Lucas Bersamin, labis na nababahala sa mga peking balita sa bansa. Lumawak na kasi yung mga fake news peddler no? Umabot na sa ibang bansa. Doon mismo nagpapakalat. Layo-layo nila. Paano alam nila yung nangyari dito sa bansa, di ba? Kaya, may isa pa ron. May isa pang kilala sa Amerika. Baka di daw abutin ng kamay ng batas ng Pilipinas. Abutin, lalo na kung may extradition treaty nga. Kaya sa Interpol, nakipag-ugnayan na rin ng NBI. Samantalang itong mainit na kalokohan ng ginagawa nito ng isang American-Russian vlogger na si Vitaly Zolobrensky na lumikha ng gulo sa BGC o sa Bonifacio Global City for content purposes. Naharap ngayon sa kasong ito, ang kaso na ngayon ng lokong Russian-American na to, unjust vexation, alarming scandal, attempted theft, vlogger nakakulong ngayon daw sa Camp Bikutan. Baka gusto niya i-vlog na nakakulong siya. MMDA pinagbabawal na ang pag-vlogs sa mga clearing operation. Clearing Ops Head Gabriel Go nagsorry sa inasal sa isang opisyal. Captain Eric Felipe itinuloy ang pagsampa ng kasong cyber libel. Ba't na tinuloy pa rin niya? Akala ko, pasensya na. May violation siya. May tinuloy pa rin niya. May nagsusolve siguro sa kanya rito. Pero sa tingin ko, madidismiss na eh. Kasi anything na sinasabi na doon sa batas na nasa public, public yun eh. Pwede kang kumuha kahit sino ng video. Maliban na lang kung nasa privado kayong lugar, tapos kukunan mo. Bakit yun siya? Private? Sinong private ko yung Ruel? Yung kumukuha. Hindi, vlogger yung kasama yun. So, violation yung matatawag kung talagang nasa isang lugar kayo na natago na hindi, ang mall, makukonsider na public place yun. Yung tao, di ba? Na kahit yung tao, kasi nasa public place ka eh. Private ka, pero nasa public place ka eh. Oo. So, walang doon. Lalo na official siya ng gobyerno. Transparency. Pero pinagbawal na ni IMDA, no? Pero maganda rin yun kung binabla kasi transparent walang nangyaring kotokan. Sabagay, may intention, di ba? Intention, pakita mo na gano'n lang. Pero, di ba? Parang napapahiya na yung tao. Okay. Dapat binablurred na lang. Kaya tao doon ang ginagawa ng isang vlogger, nakita ko doon. Binablog yung blurred. Okay. Porac, Pampanga Mayor Jing Capili sinibak na ng Ombudsman kaugnay sa na-raid na Pogo Hub. Capili tuloy pa rin ang pagtakbo. Ito na nga tuloy pa rin ang pagtakbo niya sa kabila na ang hatol sa kanya perpetual disqualification. Maski na barangay chairman di pwede. Hindi siya pwedeng tumakbo. So, ma-appoint sa gobyerno. Pagtanod pwede yan. Tanod pwede. Pagtatanurin mo ba ang mayor? Senador Ronald Bato de la Rosa umapela kay US President Donald Trump na parusahan ng Pinoy na may-ari ng eroplanong nagsakay kay dating Pangulong Duterte sa The Hague.
Masa ka pa, Senator Bato pakikinggan ka. Balita sa ibang bansa, naku, ito matindi. Apektado tayo rito, 17% tariff increase ipinataw ng Amerika sa mga produktong papasok sa kanilang bansa. Malaking epekto to. Taas 17%. Kung 12% na ba't, nahirap tayo Oo nga 17 pa. Naku, si Donald Trump talaga, negosyante kasi. May 150,000 hanggang 370,000 na undocumented Pinoy umano sa Amerika. Na 20 dito ang nakakulong sa deportation. 20 lang nakakulong pa ng deportation. Pero ang hinahanap 370,000 undocumented. Hanapin to dahil sabi ni Trump, di ba? Lahat ng mga undocumented pauwiin. Dideport lahat. Kung uwi ka na lang mag-isa? Hindi siya dideport. Umuwi ka pala okay. Nako, ang balitang pong yan, ang Pilipining Headers na yan, natin sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, maraming salamat sa King Herbal Supreme Capsule at yung siyempre yung liquid, tangkilikin nyo rin dahil maganda rin sa katawan ho yan, pampalakas ng immune system. Ayan, mabibili nyo sa Shopee, Lazada at siyempre sa R-Cubes. Kontakin nyo yung R-Cubes na yan registrado yan sa FDA. May license. Certificate of Product Registration. Yeah, sabihin dumaan sa proseso talaga. Anong sabi ni Kare Herrera, Kuya Roy? Sabi niya, walang gamot sa kamatayan, pero may lunas sa karamdaman. Ano namang gamot sa walang pera, Kuya Roy? Hindi ko nga alam, miskin ako Walang gamot ata pagka yung sakit sa bulsa. Okay. Ano mo ba sakit sa bulsa kung ano? Ano? Yung bulsalitis. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsor namin na patuloy yung tangkilikan namin programa. Sa ating live. Good morning kay Jason ng Valencia, kay Samang Gabriel at good morning ate baby kay Charles Chu. Yan, happy birthday ate. Binanggit natin kanina sa balita ko yung Russian vlogger na lokong-loko yan Alam mo, dapat automatic deportation kasi sinisira niya yung Ayun nakatawa pa nung hinuli Proud pa Proud pa Loko-loko talaga Ayun yung kinukunan siya, yung talagang makita mo yung arugante pagkabastos niya. Oo, yung hinuli siya ng CIDG Umaksyon si General Torre kasi nag-viral to, puro kalokohan pinagagawa for content purposes ano ba yung mga pinagagawa ng mga animal na yan? Ano? Diba? Yun. Inagawa nakawan niya yung yung nagmomotor pa siya. Kung mga nanonood sa amin sa Sky Cable, sa YouTube, tsaka sa Facebook, at sa mga digital boxes, makita nyo ang kalokohan yan. Pinagmotor pa nung malang lisensya to, o nakasagasa pa ng senior citizen, yung paa niya. Loko-loko Dito yan sa tingin ko sa Maynila yan, Kuya Ruel Mukhang sa may... Nagbibiro lang, kaya hindi niya tinulungan, pero tinamaan, nasaktan nasaktan loko, tapos umakit pa yan sa bubong ng isang yung sa BGC naman, yung business na yung matanda tatakutin niya at iba pa, binanggit niya for content ba yung mga gayang klase? Yung diba? Dapat yung for content, yung nakakatulong o productive. Ito wala Ito puro kalokohan lang at dito pa naggumawa ng kalokohan dito sa Pilipinas Ayaw niya doon sa Alam mo, nakita natin parang kasama yata niya yung magulang niya, Kuya Ruel Kasi nung nagpunta sila ng Boracay, may pakuno-kuno siyang tulong, kunyari Ganon? Oo, na para sa mga mahirap, may kuha pa siya litrato sa mga mahirap. Pero, biro mo kumbaga parang nag-Robin Hood ka, nung walang yung ginagamit mong pambigay, galing sa masama, tapos tutulong mo. Parang ganito ginawa mo kalokohan, tapos itutulong mo doon sa ibang tao. Hindi ka naman, ang intention mo is hindi talaga tumulong para tumaas na yung content. Masama doon sa Boracay niya. Ni-explain sa kanya para maging safe siya. Kalokohan naman pinagagawa Diba? At, sa tingin ko, tinatanong niya kung ano yung mga bawal. So, yun ang gagawin niya. Loko-loko talaga, di ba? Kasi yan,
marami na nanonood yung Ruel eh. Actually, kala natin, simple lang yan, pero makaka-apekto yan sa image ng Pilipinas. At makakasira sa turismo. Tourism ang pinopromote natin dito, tapos yung papakita niya na mga kalokohan. Tapos may sira pa siya diyang, wag niya raw tangkilikin tong yung negosyo na yan, ng isang establishment, dahil palpak daw, etc. Oo. Puro kalokohan nga, kaya nga sabi natin, hindi... So, sa simpleng kala mong ganun lang, pero yung image at impact niyan, ang laking epekto sa mga sa bansa in general. Oo. 'Di ba? Makita natin, batukan natin yan. Hindi, lagyan na lang sa kanyon. Di ba? Nako, tama ka, mabuti na lang at na-arresto ngayon, nakakulong yan sa Camp Bikutan. At yan, dapat summary deportation na yan. Di ba? Sa ating tanong, patuloy ho kayong magkomento at magbigay ng reaksyon, opinion. Dito kay sa aming tanong na tama bang mag-joke sa kampanya mga kumakandidato ngayong eleksyon? Dahil nasampulan tong si Attorney Christian Sia na nag-joke about sa solo parent. Ito sa isang event na nasasayta siya. Sabi niya, pero nag-sorry naman siya. But the damage has been done. Oo, after ilang araw. Ang problema dito, abogado pala si attorney. Oo. Malabang magsasamba ng disbarment. Di ba? Ang katwiran naman niya, hindi raw nakita sa video yung mga tumawa. Hindi niya alam, basta tumawa na lang basta sila. Basta tumawa lang, minsan yung tawa mo parang naawa ka na pero napanood ko yun, walang ka-sense. May na-encounter ako niyan may isang di ba, yung mga politiko magsasalita. Maraming tao So tinuruan nung parang organizer. Pag nag-one ako, palakpakan kayo. Pag nag-two ako, palakpakan at saka hiyaw. Pag may ganun, pag number 3, may palakpakan, may hiyaw, meron pang dabog para maingay. May ganun, totoo yan. Kasi nagsasalita yung speaker, yung politiko. Totoo yan. May nakita siya doon 3, hindi pumapalakpak, hindi umiyaw, nakatayo lang. Sinabi, bakit yung 3? Hindi umiyaw, hindi pumapalakpak. Ano sabi? Sir, magaling na po yan 3. Yung palang mga masa, may sakit yun. Pero totoo yung sinasabi, may mga sign yan, meron ko nakitang kandidato sa District 1 diba? Sumisigaw. Sa bawat niya, may sumisigaw. Pag siya nagsasayta, yung next candidate na, aalis na siya. Alis na rin yung mga sumisigaw. Sunod na niya. Bit niya. Pero yan sa Manila. Bit niya. Kaya ito si Atty. Christian Sia, harapin niya yung pinagpapaliwanag siya ng COMELEC. Inisyo na siya ng show cause order. Kung bakit hindi siya dapat makasuhan ng disqualification, kasi dapat maitaas ang kampanya. Hindi mayroon pa bang hangover si Atty. Christian Sia kay Duterte? Di ba? Na ho yan. Tapos na ho yan. Dapat hindi ganyan ang maging natin. Dapat sasabihin sa kampanya. As parang politiko. Hindi, tsaka as a lawyer, officer of the court. Dapat meron kang compassion kasi sasabihin mo, marami ka masasaktan . Di ba? Maraming mga single mom. Dapat, may decency siya. Anyway, sorry na naman siya. Pero after niya mag-sorry, resita naman siya sa entablado. Paninira raw ng mga kalaban niya sa politika yung nangyari. Attorney, nasa video ko kasi sabi na hindi mo kalaban mo. Ay, nako, Tage 10:29. Lakas-lakasan natin ng energy. Ako yung Roel. Ang oras natin sa inyo ng Sopitek. Quality beyond limitation. Yan ang hinihintay natin ng sabi mo may air cooler. Lalabas. Yan, hinihintay natin yan. Sopitek, Oo. Kailan ba darating ko yung Roel? Baka sa May. Sa May? Baka naman dumating yan sa July na. Tag-ulan na. May 2026. Sopitek, thank you Sopitek. Kailangan natin yung lisensya bago natin launch. Ayan, para may product siya sealed na talagang di ba? Ayan, tama ho yan. Okay.
Wag ho kayong alis ha. Marami pa tayong pag-uusapan at marami pa tayong babasahin namin yung komento at reaction dun sa aming tanong na tama ba ang mag-joke sa kampanya ang mga kumakandidato ngayong eleksyon. Yan. Wag ho kayong alis ha. Sandali lang yan. Sandali lang. Babalik kami. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton at maganda ang kanyang tela at gawayan kay ni Eggy Ben at magaganda yung mga color niya. So mabibili yan sa mga tindahan sa Divisoria, Baclaran at piling-piling malls, department store. Yan. Okay, thank you BTS Kaya Reb, binanggit natin diba yung mga pulis, no? Na mga salbahe, no? Yung mga member ng DSOU ng Eastern Police District na namasok doon sa isang bahay sa isang Chinese at ng warat, mali pa yung taong hinuli, kaya yung gamit na lang kinuha. Diba? At least ito hindi mali. Diba? Hindi sila magkakamali. Bakit? Eto, meron namang in positive way, diba? Gaya tayo sa mga pulis. May mga pulis na matitino, gaya ni Police Executive Master Sergeant. Executive Sergeant yan. Executive Sergeant susunod ba? Na, teniente na. Rolly Caranto. Oo, Rolly Caranto. Ayan, anong ba ginawa ni Rolly Caranto? Ni Sargento Caranto? Yung Canadian, nagpapasalamat kay Rolly Caranto. Dahil na-snatch yung cellphone. Ayun, nabigyan siya ng certificate of commendation lang. Commendation, ni General Arnold Tomas Ibay. Ito yung nangyari yata sabi mo kaya Roel nung March 29. Bandang alas 12:30 ng tanghali ng hapon sa Misim Recto at corner Santa Cruz sa may Binondo. Habang naglalakad yung Canadian na si Wayne Collins, isang Canadian national, no? Bilang nahablot yung niya, yung cellphone niya, At sa mabilis na pagresponde, follow-up operation ni Sargento Rolly de Guzman, na-recover. No, alam mo saan pa? Malayo na doon sa loob ng ng Divisoria. Recto. Ayan, nahuli niya yung nang snatch.
Ayun. Diba? Dapat Oh. mga ganun talaga ang trabaho ng pulis. Ayan. Hindi mang-snatch nang wala namang... At least ito hindi nang snatch. Oo nga eh. Good job, pangangalaga. Sargento Rolly Caranto. Saan ba nakasign si Sargento Caranto kayong Ruel? Sa Police Station 11. Music Station. Music Station. Sa Binondo. Sa pamumuno niya, siyempre, ni Colonel Mupas. Kanyang boss, Colonel Mupas. Okay, good job sa mga kapulisan natin dyan sa Manila Police District. Sana naman walang mangyaring katulad nangyari doon sa EPD. Yung pala mga pulis na yung Kuya Arwel, yung mga bad record na pala, sa Mandaluyong na pala, meron din na-assign sila. May ganun din, relieve sila. May ganun din pala pangyayari. Tapos binalik mo, gumawa ulit. Dapat yung ganun, wag na, tanggalin na. Dapat may mga nakapending na case, may mga ganung kaso, wag ilagay doon sa... kasi yung DSOU ko yun, yan parang elite yan Kahit saan, strike anywhere sila, lahat pwede nilang gawin na operasyon ba? So dapat ilagay sila, kunyari, lang, sa DSSU lang, yung District Support Headquarters Unit. Yun, nandun lang sa headquarters. Diba? Ganun ang gawin sa kanila, floating Doon ka, magbantay ka lang, maghapon ka ron. Yung mga ganung kaso. Ngayon, pag-clear ka na at na-dismiss na yung kaso mo o ano man, clear ka na talaga sa anumang case. O yan, tsaka ka ibalik sa mga ganitong klaseng unit. Hindi. Dapat pag-aralan to, Gerald Marbil, tingnan natin at mismong kapulisan natin, buong kapulisan natin dapat na makita to kasi lalong bumaba ang moral di ba? Tama. Tinaas na ang sweldo mo, tako ka pa rin sa kwarta. Tumaas din ng bisyo. Tako pa rin sa kwarta, di ba? Tako pa rin sa pera, pambira. Okay, thank you pala kay Judith C. At kay Hil Ablasa. Sabi niya, pwede daw, depende, wag lang masyadong bastos, lalo't maraming kababaihan ang tinatamaan. Parang insulto sa pagkatao. Thank you. Kay Amira Lopez, pwede mag-joke pero may limitations. So, thank you pala kay Joanne, kay Akira Diaz, at kay Rene Fran, nanonood siya, kay Romel Cayabyab, kay Leo Gutierrez, sibak at kulong dapat ang farmer na nahulihan ng halagang mumurahin lang. Kulong agad. Kasi daw, dapat kulong yung farmer daw na nakakuha ng konting halaga. Kulong. 5,000. Hindi. Tama. Ito kay Susana Gregorio Bonita. Good morning po Kuya Ricky at Kuya Ruel from Alba Compound, Valenzuela. Okay. Okay, ito sa reaksyon sa ating tanong tama bang magbiro sa mga kampanya ng mga kandidato? Sabi ni Daisy Angeles, talagang siguro napanood niya yung video nito sa kampanya, below the belt na raw masyado. Si Daisy Angeles. Ito kay Darwin Rugero, nagtatanong, attorney ba yan? Ba't bastos magsalita? Oo nga, may ethical conduct ho dapat ng mga officer of the court. Sabi niya ni Mia, yes, because it's a part of the speech to gain attention to the audience. Masaya din naman isang makinig kung may humor ang isang speaker. Sabi niya, nasa tao na lang to kung paano niya i-take. Kung sensitive at conservative ka, pikit at takpan mo na lang ang iyong tenga at mata. Ganun ba yun? Pero ito, parang walang... Hindi naman niya stand-up comedy, di ba? Wala ka naman sa comedy bar. Sa comedy bar, di ba? I-insultuhin ka, di ba? Doon nga lang, ma-insulto ka na rin kahit sa comedy bar, di ba? Ikaw ginagawang material Ikaw kaya di ba, meron minsan may nagkakaroon ng krimen dyan paglabas, inaabangan Ginagawa kang material doon. Imbis na sarili mo lang dapat, Si Enrique, nabuhay si Enrique Vista, sabi niya pwede naman po mag-joke pero dapat yung hindi bastos na joke at personalan joke. Ako pare, meron akong joke, 3. Gusto mo marinig? Ano yun? Joke. Pero ito sa kabila nung show cause order ko yung Ruel nag-joke pa rin siya. Ano sabi? Sabi, ano raw ba tawag sa taong singkit ang mata? Ano? Di chinita raw, di ba? Chinita. Naman tao raw tawag sa may itim na singkit ang mata. Sabi niya. Prenito. Natawa ka pala sa kanya. Ako din. Ayun ang sabi niya. Nag-joke pa rin pero
walang kabuhay-buhay no? Wala, dapat itaas naman yung kalidad ng kampanya. Dapat sa pumunto siya dun sa issue at sa programa niya. Hindi yung ganyan. Pwede ka naman mag-jump pero ang layo ng wala sa hulog ba? Wala sa hulog? Tsaka matindi rin yung solo parent ka na. Bagay yung nasabi nga nung isang nagkomento ang hirap ng buhay ng isang solo parent, di ba? Parang nanay tatay na siya. Tapos magbibiro ka ng yan ang biro niya talaga, sabi niya, kung mga dyan, may word pa, nire-regla hindi ba magsiping? Kung pwede ko kayong magsiping sa akin, sabi niya. Isang tao, birin mo gano'n. Ba? Guwapo. Feeling guwapo nga sabi. Si Janet sabi niya, kanya-kanyang gimmick lang kasi yan, pero maski anong style nila, wag mapotong mga tao. Mangungurakot naman ng mga yan, sabi niya. Binabasa lang natin ng mga komento nila. Basahin natin ito kay Mark Torres. There's nothing wrong about joking, but it's wrong to joke, especially when it's stupid and nonsense. Yan ang sabi niya. Kay Daisy Rugero, ganito yung gustong iboto ng tao, mga down, pero wala rang alam sa serbisyo, pero nagmasteral sa pangungurakot. Binabasa lang natin yun. Okay, dami maraming salamat sa mga nagko-comment sa amin Ito, pipili lang tayo. Kay Lisa Bendoso, suki natin to is depends. Sabi niya, jokes can make a candidate relatable and engaging, but they should be appropriate and respectful. Misjudged humor can offend and distract from important issue. Okay. Sabi ni Emmanuel Loyola, parang may idol yan. Parang may idol nga no? Tapos na yun lumang joke na yan. Tapos na 6 na taon na natin napakinggan yan. Dapat hindi na yan. Diba? Narinig ko yung salitang stupid narinig ko yun. Parang naniwala kayo, you're stupid. Tawa pa rin tayo. Palakpak. Minura na nga Diyos. Palakpak pa. Tapos ngayon, humingi ng prayer. Kaya yung mga Pinoy talaga, minsan, gising-gising na kayo. Gising na. It's 10:42 na. Gising na, RJ na. Gising na. Double R sa Radyo Bandido na pero marami nagpapabati sa akin ngayon. Ano yan? Happy birthday daw kay Isabel. Birthday ba? Oy, happy birthday po, Ate Isabel. Kay Christy bata pa si Isabel. Bata pa. Kay Christy Largo, kay Paul Lebron, Manuel Lope, happy birthday. Kay, siyempre, kay Ma'am Ellen Socorro ng Asbu Mandaluyong. At siyempre sa classmate ko, si Betty Go. At siyempre, happy birthday, Betty Go. Belated happy birthday kay Conrado Boy Esguerra ng Florence, Italy. At siyempre, happy 20th anniversary, wedding anniversary to my Kuya Patrick and Beth Yung. Ilang taon na silang naglolokohan, Kuya Ruel? 25 years daw. 25 years. Ay, happy wedding anniversary po sa inyo. Okay, sa reaction pa, basahin natin to kay Tony Mesio Angeles. Sabi niya, doon sa ating tanong na dapat bang mag-jokes o tama bang mag-jokes sa panahon ng kampanya? Napakabastos ng bungangaraw. Well, si Efren Espedido, dapat bawal mag-joke, maging desente. Ayan. Oo nga upo ka sa kagalang-galang ng pesto. Tama. Ito Si Anton, okay naman mag-joke basta yung joke talaga, pero yung sa kanya hindi joke dahil kabastusan na at pangmamaliit na. Wala, kumbaga, sabi nga sa mga tambay, wala sa hulog. Oy, it's 10:43 ang oras natin sa inyo ng TOB. The overall vanity for colored hair. Maraming kulay yan. Maganda yung mga kulay niya. Lahat ng klase ng kulay pambuhok meron ho sila dyan sa TOB. Si Egiben. Merong wala dyan yung colorless. Ano yun? Ano ba kulay? White. Parang Si Egiben sabi, pwede naman mag-joke. Mag-budos dance. Mag-budos dance na lang pala. Yung pala naman doon matatawa ka na kahit na hindi ka nagpapatawa sasayaw lang. Ang budos. Nanalo pa nga yan, di ba? Si Joey Santos sabi niya, si Atty. Christian Sia daw is Duterte 2.0 yan. Parang hindi ko maintindihan talaga yung 2.0. Pag sinabing 2.0, copy niya. Ganun yun, copy. Si Ronald Tambaga, Ronald Tambaga, hanggang ngayon ba may problema pa rin dyan sa Olonga mo? Yung jeepney.
Taon na yan Oo. Kalampagin mo na yung mayor dyan. Kalampagin mo na para matanggal na. Si Akira Diaz sabi, joke kung campaign, di mawawala yan. Pero wag naman bastusan. Ayan ang hiling niya. Okay. Ano ko, Kuya Roy, sunod na yan. Ba't ba sa Antipolo lagi? May road rage, no? May, sunod Di ba? May hindi lang road rage. May marami ring mga aksidente. Accidents. Ginagawa. Pero ang laman na balita, sunod di ba? Yung mag-ama. Sinugod yung di ba? At kaputukan nga. At 4 pa yung nasugatan. Tapos, isa naman, nagsuntukan din, e-trike driver, tsaka yung rider. Diba? Tapos, ang dami. No? Doon sa Antipolo pa na nagiging laman ng balita. Ang matindi, may nagpapahid para ng road rage bill. Ano ba yun? Ano ba simple? Kasi parang lang yun. Hindi, kasi yun Paano ba maiwasan yung anti-road rage bill? Parang yung simpleng krimen din naman yun, na maril ka, na nakit ka. Ba't ba may mga anti-road rage bill? Spontaneous kasi yan, hindi mo makontrol. Ba't ba may mga ganun ba? Pagsusulong ng bata, sino ba nakaisip niya anti-road rage bill? Pero, ikaw, Kuya Roy, matagal ka na nagmamaneho sa kalsada. Di ba sabi, reflection daw yung pagmamaneho sa ugali ng isang tao. Ayun yan sa isang psychologist. Di ba? Kung ano yung ugali mo, ayun, nagre-reflect sa pagmamaneho mo. Di ba? Kung mainitin kang ulo, doon din, nadadala mo yung pati sa pagmamaneho. Hindi, kasi minsan din, itong araw na ito, hindi maganda gising mo. Di ba? Temper mo. Yung temper mo. Kaya sa tingin ko, kasi yung ibang nagtitake kumukuha ng driver's license hindi rin na seminar. Diba? Kaya mga sa motorcycle, nasa right side natin, pupunta sa 3 lanes, kakatin tayo. Ayun, diba? Kamote raw. Bakit daw kamote? Kasi nagkakamote ng ulo. Pag nahuli. Diba? Ayun yung kamote. Ayan, so, yun nga, dapat kalma lang. Pag masama pagising, dadali mo pa sa pagmamaneho mo. Minsan may ganun din, emotion. Pero sabi nga, dapat di pa irani emotion. Kalma lang. Minsan pride din Unahan ako nito. Dapat unahan ko rin. Di ba? Nagit-gitan ako. Dapat, minsan, babaan mo rin yung pride mo. Lalo na, ako may nakita ko mismo, dito lang sa area lang ng Maynila, sa may Ayala. Ginigit-git nung kotse yung motor. Siguro parang nainis siya. Talagang hindi niya, gusto niyang banggay na Ang malupit dito, yung nagmamaneho, parang padre de pamilya. May kasama kang bata Papakita namin ganung ugali. Di ba? Magagaya. Kagayahin yun. Di ba? Makaangas mo Tapos, ganun ang gagawin mo. Paano kung nai-armas yung rider na yon? Dinaputokan ka ba? Baka tamaan pa yung pamilya mo. Pag may kasama kang mga bata, solo mo ba? Sarili mo na lang yan. Diba? Pero kung dapat maging ingat-ingat ka naman. Maging sensitive ka doon sa kasama mo, sa paligid mo, na pwedeng mag-harm, mag-cause ng gulo. Diba? Kalma lang, kumbaga. Kalma lang pag nasa kalsada. Okay, it's 10:48, 12 minutes na lang po magbukas ang Creative Nail Lash Salon. Yan, saan yan, Kuya Roel? Sa Scout Alcaraz. 72 Scout Alcaraz, corner near Banawe, Quezon City. Ayan, tawagin nyo lang sila sa numero 0927-395-31 at 0 para sa inyong appointment. Yan ang Creative Nail Lash Salon. Thank you. Naalala ko rin may road rage din ako Ano yun? Kinata ko tapos sabi sa akin, ang dami nila laban ka ba? Nagalit ako, siniguan ko. Sabi ko, bakit? Sinabi ko ba? Ganun ba sinabi mo kay Roel, Di ba? At least siniguan ko, di ba? Tawa. Okay, sa iba pang mga reaction dito, naku, dami Hindi natin masyadong mabasa sa dami ng si Heidi sabi, jokes meant to make people laugh. So, pag nairita na sila sa jokes mo, meaning they're against you. Kumbaga na-open sila. At ganito rin ang reaksyon ni Grace Gumapo. Sabi, nasobrahan sa papansin. Attorney ka pa man din. Ganda. Okay. Si Maria Lourdes. Grabe, bastos naman ito.
Ayan, binabasa ko lang namin ang aming reaksyon doon sa aming tanong na tama bang mag-joke sa kampanya ang mga kumakandidato ngayong eleksyon? At siya ay nasa hot water ngayon sa Congressional District ng Pasig. Sana nga itaas naman ang level ng kampanyahan, hindi yung ganito, di ba? Kaya nga, maski na yung party mate niya, na-offend din eh. Ganun ba? Oo. May party mate siyang na-offend doon. Babae yan, no? Babae. At anong sabi, Kuya Ruel? Sabi niya? Siyempre, na-offend kasi babae yun eh. Party mate pa niya. O si yun eh. Tumakbong binibining Pilipinas sa Universe. Ganun ba? So, dapat pala talagang maging sensitive ka, lalo na pag may kasama kang babae sa kampanya. Taliwas nga raw to sa may nakita akong video na sabi respeto raw. Tapos bandang huli meron siyang joke. Di ba? Ano joke? Baka mali yung gising niya tama rin sabi, baka mali yung gising niya ng araw na yun. Dala niya, pero dapat pag umarap na sa tao, ayun na siya sabi nga dapat ang mga kandidato, Kuya Roy, siya sabi nga sa'yo, dapat dadaan sa ano yun? Psychiatric. Screening, psychiatric test, psychological test. Psychological and neuro. The neuro test kasama yan, para makita kung ako bagsak ako sa neuro test eh. No, bakit? Wala daw ako utak. Pag wala ka utak, di ka buhay. Paano kayo test? Okay, Okay, anong balita sa Maynila, Kuya Ruel? Ayun pa rin, Maynila pa rin, tahimik pa rin. Tsaka wala masyadong krimen. O kita mo, ngayon, may nag-snatch na nahuli, di ba? Siyempre, at sinasabi ni Bayora na dapat may police visibility. So masipag pala si General MPD Director Arnold Ibay, Tomas Ibay. So ayun, sana visible sana ang lahat ng kapulisan natin. Huwag gayahin yung sa ipin. Yung mga pulis doon sa Eastern Police District na nakita mo, Diyos ko, nagdepensa pa. Suhol daw yun, kaya dala-dala nila. Parang ano raw nila, parang ebidensya daw nila. Parang gusto pa nila i-demanda ng bribery. Kami nga, wag mo kami paglulukohin sino ka mga animal kang team leader ka. Pero mo, tinanggal mo yung intention mo. Sabi nga ni General Abirin tinanggal mo yung CCTV. May intention ka na ron. Oo, sa tinanggal mo, may intention ka na. Wala kang ginagawa, pakita mo na normal. Malinaw na malinaw. Yung warrant, hindi naman pala yung tao na yun. Yung tao, 5'4" lang. Inuhuli mo, 6-footer pala. At ang inaanap na, may warrant daw dahil sa violation sa firearms. Illegal possession of firearms. So, manunuho sa'yo ng 12 million. Magkano ng piyansa ng ba't pasusuhulan ka? Di ba? Malupit. Okay, sa oras na 10:52, Kuya Ruel, ikaw ba? Ano ba sa tingin mo? Tama bang magbiro? Ako, tama naman di ba? Okay lang naman ikaw ba? Ano ba? Tama hindi talaga para kasi pagka speaker ka, kailangan mo rin patawanin kasi may naantok di ba? Okay. So, pwede ka rin mag-joke pero to the point na hindi mo ma-offend yung kasi constituents mo yan humingi ka ng boto tapos i-offend mo, di ba? So medyo pangit yung nakita kong senaryo. Yung lalo na yung mga single mom pagtatawanan mo. Tayo nga minsan may mga joke ako, di ba? Kaso baka maka-offend. So hindi ko nilalabas. Di ba? Parang yung alam mo ba ito ako isang mayor na nangangampanya nagmumura pa. So, alam mo ba yung PI na na tulay, ako nagpagawa niyan. Yung PI na eskwelahan yan, ako nagpagawa niyan. May mura pa yun. Sa bandang uli, sabi niya, sa susunod na eleksyon, sino bobotohin mo? Sabay-sabay sumigaw yung mga botante. Yung PI na mga mayor. Kasi PI ka ng PI di ba? So, anyway, tama naman. Okay lang, mag-joke kasi para pagsilahin. Pero depende sa joke no? Walang relasyon walang kabuhay-buhay yung nonsense in short yung joke niya at talaga naman hindi nakakatawa, no? Talagang halatang Duterte 2.0 siya na siping joke pero mo yun ibabalandra mo sa harap ng publiko. Sabi nga ano ka pa naman, abogado, officer of the court ka. At
Dapat may decency. Pero napaliwanag naman daw siya. Isang simpleng joke yun. Pero Diyos ko, walang relasyon doon sa kampanya mo. Sabi nga ni Comelec Chairman George Garcia, itaas mo naman yung level ng kampanyahan. Naalala ko nung panahon ng tito mo Tito Marcos Sr. Lolo. Debatehan doon. Walang ganon. Mag-joke ka man, may sense. At hindi nakaka-open. Doon talagang yung seryoso yung pinag-usapang plataforma. Naalala ko pa nga yung speech ni Lolo Ferdinand Marcos. Anong sabi? Tungkol sa di ba? Parang meron silang treaty na once na nagkaroon ng gera sa Pilipinas, tutulong ang Amerika, di ba? Sabi niya, while we are dying here, your Congress and your Senate is debating if you're going to help the Philippines. Or not. Oo. Diba? Dinidebate pa nila kung paano ayun, joke yun, pero may patama. Oo, di ba? Tsaka may sense. May sense, oo. Baka, tama, baka masama gising niya. Buti nga, alam mo, may swerte pa. Kasi sinabi niya, medyo yung menstruation, di ba? Buti ka mo, hindi daw binalot ng mga audience niya yung yung napkin at binato. Oo, may nagsabi nga sa akin ganun eh. Sabi sa kanya. Kasi akala ko, siyempre, di ba, sinabi mong memes. Ito. Oo nga. So, sana sa mga kandidato, itaas nyo naman yung issue ang pag-usapan, hindi mga ganito. At siguro, walang masyadong tao ron. Pinapakita lang sila walang tao. Konti audience Siyempre, pagka nandun ka at gusto mong iboto ka, sasabihin mo talaga yung direction mo, yung parang tinatawag nilang mission, vision pag nakaupo ka, ano ba yung platforma mo. Doon sila interested Programa hindi sila interested, yung programa mo, hindi sila interested sa joke mo, lalo na pag ganun. Pumasok na lang siya sa stand, sa comedy bar, doon siya mag-joke. Di ba? Okay. Kuya Roel, nakalimutan mo na, bubunuto kami sa lahat ng komento sa aming tanong sa... Ayaw magbigay ng 300. Nakaredy na sa Gcash maaga-aga nating pamimigay yan. Basta direct message nyo lang kami sa aming fanpage yung double R po double R sa Radyo Bandido. Paki-send nyo rin ang inyong number dyan at paki-like at share ang aming live episode. Okay, ang nanalo si Sia Museros, si Lara Pob, at ang pangatlo sa mga nagwagi ng Gcash 100 pesos Gcash o load ho yan ay si Jade Morales. Yan. Jade Morales, si Museros at si Lara Pibe. Ayan. I-direct message nyo kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, happy birthday uli sa aking kapatid si Mila Rose Baby Sunga. Ayan. Happy birthday te. Ingat ka palagi. Okay, Kuya Ruel. Yes, paalam ka na. Sa lahat ng nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. Subaybayan nyo kami lagi. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Yan. At sana mag-ingat-ingat tayo Nako, yung sinasabi natin, konting lamig ng ulo. Yan, tama. Kasi nga, summer, ang init Di ba, yung naitala nga nung nakaraan ng Pag-asa, yung index, di ba? Heat index, ang taas 43. Diba? Kaya nga mag-invento ko ng sombrero na may may electric fan. Hindi, tsaka may ref. May ref? Sige. Abangan natin yan, Okay, maraming po salamat sa lahat ng mga nanood, nakinig sa amin at muli tandaan po natin isipin po natin palagi ang maging mabuti kesa maging tama. Susunod na programa balit na ang serbisyo yan abangan nyo at meron pa rin ba silang papremyo? Oo, meron. Ganun ba? Okay. Kaya makikinig nga rin ako. Makinig kami, baka mabigat tayo. 500 yun. Bawiin natin. So pag nanalo kang 500, yung 300. Bawiin natin yun. Yan susunod na programa. Huwag kayo sana patuloy nyo kami pakinggan at lahat ng programa rito sa DCRJ 810 AM. Maraming salamat. Hi, good morning, Binis. Happy weekend. Salamat bye-bye. Po. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.